Okay, sige, sa mapagpalang umaga, manatili. At tayo ay magbabasa ng salita ng Diyos dito pa rin sa Philippians. Sa Philippians chapter 2. Okay, Philippians, in the book of Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verse 12. Verse 12, 13, and 14. Sige. Philippians chapter 2. Okay na yung live? Okay, Philippians chapter 2, verse 12, 13, and 14. Sige. Say amen kung nakita na natin. Amen. Sabay-sabay natin basahin. No? Ready, go. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Do all things without murmurings and these few things. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan. Salamat. This is the last Sunday of February, Panginoon. Salamat na kami ay nakaabot. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng salita. Dalangin po namin ang Diyos ng Espiritu po maging sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maaari na pong maupo ang bawat isa, no? Okay, so dito po sa ating binasa mga kapatid, dito sa binasa natin, makikita natin dito sa chapter 2, yung kaisipan na katulad sa Panginoong Kristo. Tingnan nyo sa verse 5. Tingnan nyo sa verse 5. Sabi dyan, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So sa Tagalog, hayaan na ang kaisipang ito ay maging kaisipan natin tulad ng kaisipan ng Panginoong Kristo. Ibig sabihin, ma-adapt dapat natin or ating gayahin or magaya kung ano yung kaisipan ng Panginoong Kristo nung siya ay nandito pa sa lupa. Okay? Ano ba yung kaisipan na meron siya? Tingnan nyo sa verse 6. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Okay, so alam niyo po nung siya ay Diyos nagkatawang tao, siya ay under sa kalooban ng Diyos Ama. Okay, kaya makikita natin dito, hindi niya inisip na siya ay equal sa Diyos Ama. Okay, so sa ating mga kapatid, ang kaisipan na dapat meron tayo ay hindi tayo equal sa Diyos. Amen? Amen ba? Amen. Ang Diyos natin lagi ay mataas. Okay? Hindi tayo equal sa Diyos. Pastor, paano ko nasasabi? Paano mo nasasabi? Kailan ba, paano ko malalaman na ako ay equal na sa Diyos? O, paano ba natin masasabi na nandun na tayo sa punto na parang kaparehas na natin ang Diyos? Parang equal na tayo sa Diyos. Simple lang. Kapag yung sarili mong gusto, yun na ang nasusunod, yun. Ibig sabihin, umi-equal ka na sa Diyos. Kasi ang Diyos natin, mga kapatid, ang gusto niya, ang sarili niyang gusto, yun po ang masusunod. Amen? Yan ang Diyos natin. Of course, ang Diyos natin ay banal. Ibig sabihin, walang gusto ang Diyos na masama. Lahat ng gusto niya ay kung ano yung makakabuti sa atin. Lahat ng gusto niya ay puro kabanalan, puro kabutihan. Pero malayo naman pagdating sa tao. Okay, bakit hindi dapat tayo equal sa Diyos? Kasi karamihan gusto ng tao, mga kapatid, is hindi kalooban ng Diyos. Karamihan gusto ng mga Kristiyano ay puro karamihan ay hindi talaga kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, bawat gusto natin, see to it na kalooban niya ng Diyos. Kaya dapat pinagpipray natin yan. Amen? Kung kayo ay may mga nais, may mga desire sa buhay, kailangan ipanalangin natin yan. Okay? Amen? Kailangan ipag-pray natin yan. So tingnan natin sa verse 7. Verse 7, sabi dyan, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant. Yung kaisipan niya, hindi lang pagpapakumbaba, kundi servant din siya. Pag sinabing servant, alipin. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay alipin ng Diyos. Amen?
Pag sinabing alipin, meron siyang master. Sino ba yung master natin? Sino yung master natin? Ang master natin ay sino ang master natin? Ang Diyos ang master natin. Ibig sabihin, siya ang nasusunod. Okay? Wala nang ibang dapat masunod sa ating buhay kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Siya dapat ang masusunod sa atin. Okay? Kasi sabi dyan, we are servants. Ano pa? Tingnan nyo sa verse 8. And being found in fashion as a man, He humbled Himself. Di ba? Hindi lang siya may kaisipan na servant, may kaisipan din siya ng pagpapakumbaba. Mahalaga ang magpakumbaba. Amen? Amen. Pastor, paano ko ba masabi na ako ay nagpapakumbaba? Simple lang, di ba? Pag sumunod ka sa utos ng Diyos, ayun. Yun ang tunay na pagpapakumbaba, ha? So, katulad nung sinabi ko sa inyo dati, ang pagpapakumbaba ay hindi yan makikita. Hindi yan makikita sa itsura, ha? Amen? Ang humble ay hindi yan makikita sa itsura. Diba? Minsan ba, may nakita na ba kayong tao na masasabi nyo na, ay yan, humble yan. Bakit humble? Kasi tingnan mo, oh. Diba? Palayo ko yan, laging nakayuko. Tapos, hindi makabasag ng pinggan. Hindi makabasag pinggan. Yan, humble yan. So, ibig sabihin, yung kanyang obserbasyon ay nakabase lang sa panlabas na anyo. Pero pag tinignan nyo mga kapatid sa Biblia, ang tunay na humble sa Biblia ay yung sumusunod sa utos ng Diyos. Okay? Ulitin ko ha, ang humble ay hindi yan makikita sa itsura. Kasi maraming tao na pag tinignan mo, mukhang humble, pero kung yan ay hindi sumusunod sa utos ng Diyos, ma-pride na tao yan. Diba? At ang ma-pride na tao, hindi rin yan nakikita sa itsura. Meron kasing tao na pag tumingin, di ba, taas loob. Di ba? Pag tumingin, parang siga to no? Yabang naman. Di ba may mga gano'n na pag tinignan sa itsura, parang nayayabangan tayo. Sino na nakakita sa inyo ng mga gano'ng tao na pag sa itsura pa lang, parang ang yabang naman nito? Kaya mga kapatid, hindi tayo nag-judge sa, kaya nga sabi, di ba, don't judge the book by its page, diba? Don't judge the book by its cover. Diba? Hindi porket na taas low yan, masasabi na natin mayabang yan. Diba? Kung nakikita naman natin na taas low siya, pero kung siya ay sumusunod sa salita ng Diyos, yun ang humble. Amen? Pero yung tao na magalang, tapos hindi makabasag pinggan, tapos laging nakayuko, tapos parang mahiyain. Masasabi mo bang humble yun? Kung yun ay hindi sumusunod sa utos ng Diyos, ma-pride na tao yan. Amen? Kaya, ang humbleness and pride, hindi lang natin makikita sa itsura yan. Makikita natin yan the way na sumunod sila sa utos ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, ha? Magpaka-humble tayo. Di ba makita tayo sa itsura na kung umasa tayo, taas no? Pero sumusunod tayo sa salita ng Diyos, humble tayo sa mata ng Diyos. Amen? Yeah, always be humble, katulad ng sa Panginoon. Anumang ma-achieve natin sa buhay, anumang marating natin, anumang ma-accomplish natin, anumang ministry ang meron tayo, always be humble. Amen? Always be humble. Lalo na kayo mga kabataan, ha? Pag kayo nakapagtapos na, kung gaano kayo ka-humble ngayon, mas maganda na pag nakatapos na kayo, humble pa rin kayo. Amen? Alam niyo, meron kayong mga kabataan nung nakatapos na, wala na. Imbis na magpakumbaba. Kaya sabi nga nila, di ba, dapat yung paa mo laging nakasayad pa rin sa lupa. Tulad niyan kayo, mga estudyante pa lang kayo ngayon, humble kayo, nag-aaral kayo. Pero paano kaya pag nakatapos na kayo at kumikita na kayo ng malaki? Naniniwala ba kayo doon na balang araw, kikita kayo ng malaki? Ako naniniwala ko dyan.
Bakit? Lilingkod tayo ng matapat sa Diyos. Amen? Amen. Amen? Ay, mga kabataan, maglingkod lang kayo ng matapat sa Panginoon. Alam nyo ang future nyo, payayamanin kayo ng Panginoon. Di ba? Mga magiging milyonaryo at milyonarya kayo. Naniniwala ba kayo doon? Yung iba siguro, imposible naman siguro yung sinasabi ni Pastor. Di ba? Walang imposible sa Panginoon. Amen? Amen. Walang imposible sa Diyos. Kaya maglingkod kayo ng matapat, payayamanin kayo ng Diyos, pero pag yumaman na kayo, bantayan nyo yung ugali. Amen? Kasi may mga tao na nung yumaman na, nakalimot na, nagkaroon na ng amnesia. Di ba? Yung mga dating kaibigan nila, wala na, nakalimutan na. Totoo bang nangyayari yan, Pastor? Yes, totoo. Maraming nangyayari sa ibang simbahan, nangyayari yan. May mga testimony na ganyan. Na merong estudyante na laging prayer request sa pastor, pastor, ipag-pray mo, exam namin. Pastor, ipag-pray mo, magtatapos na po ako, gagraduate na po ako. Sa pastor naman, pray ng pray. Ang church, nagpipray. Nung nakatapos siya, pastor, ipag-pray niyo po kung makahanap ng trabaho. Ang church din, pray. Simula nung bata siya ng paglaki, pray. Pero nung nakatapos na, nung siya ay nakapagtrabaho na, at kumikita na, yun, nakalimot na sa church. At imbis na magpakumbaba, nagkaroon na ng pride. Sabihin niya na, hindi na ako bagay sa church na yan. Doon na ako sa TLCon. Doon na ako sa church na parang SM. Kasi doon ako sa church na mayayaman ang nagsisimba. Kasi hindi na ako bagay dyan. Ganun ba yun? Hindi ganun. Amen? Amen. Eh pag tayo ay yumaman na, imbis na aalis sa church, dapat ang mindset natin, ano kaya yung pwede kong maitulong sa church? Amen? Amen ba mga kabataan? Amen. Amen. Ganun dapat to. Pag yumaman na, ano ba yung pwede kong maitulong sa church? Di ba? Eh pag kayo yumaman, ang dami yung pwedeng maitulong sa simbahan. Eh pag kayo yumaman, laging tumanaw ng utang na loob daw. Utang na loob. Una, sa inyong mga magulang. Pangalawa, sa church na nagpipray sa inyo. Amen? Kasi may mga kabataan nung nakatapos na, wala na. Babay na sa church. Babay church. Doon na ako. Nakalimut na. Diba? Which is wrong. Hindi dapat ganun. Kung saan ka inilagay ng Diyos at kung saan ka pinayaman ng Diyos, yun ang una mong, doon ka unang magtanaw ng utang na loob. Amen? Amen? Amen. Diba? Siyempre, una sa ating Diyos. Okay? Una sa ating Diyos. Kasi sinabi dyan, yung verse na tayo, and balik na tayo sa punta tayo sa verse 12. Okay, yung binasa natin kanina. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ligtas na tayo. Ang dapat na lang natin gawin ay ipamuhay. Amen? Ang bunga ng kaligtasan is good works. So, ligtas na tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. At sabi ni Paul, ang paglilingkod natin sa Panginoon, sinabi niya sa verse 12, not as in my presence only, but now much more in my absence. Amen? Na pag ang pastor present man siya or absent, we need to work out our salvation. Amen? Amen. Sabi niya, hindi lang ako ay present. Pag absent ang leader, sabi niya, much more. Dapat mas pag-igihan pa pag walang leader. Amen ba? Amen? Amen? Much more in my absence. Diba? Kaya tandaan nyo, ang paglilingkod naman sa Panginoon ay hindi naman ito nakabase sa kung may tao o wala. Amen? Tandaan nyo, yung ginagawa natin dito, ang magre-reward at ang magpapala sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Ako bilang pastor, hindi ko kayang mag-reward sa inyo isa-isa. Ang kaya ko lang sa inyo is ituro kung paano sumunod sa Diyos at bahala ang Diyos na mag-reward. Amen? Of course, sumusunod tayo sa Diyos hindi dahil sa reward, hindi dahil sa blessing.
kundi sumusunod tayo sa Panginoon dahil sa mahal natin ang Diyos. Amen? Diba sabi ng Biblia sa Matthew, if you love me, keep my commandments. Okay? Kaya ang pagsunod natin sa Panginoon, hindi sa tao. Susunod tayo, ay kasi, nandyan si ano, kaya sunod tayo, sipag tayo. Kaya sabi, pag ganun ang attitude natin, sabi ng Biblia, men pleaser na yon. Sa Ephesians, yun natin. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, verse 5. Atras lang kayo ng konti. Ephesians 6:5. Sabi dyan, servants, we are the servants. Amen? Be obedient to them that are your masters. Sino ba yung mga leaders natin? Obey tayo dyan, sunod tayo. Sabi dyan, according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. Ito, not with eye service. Maraming Kristiyano ngayon, pag naglingkod, eye service. Alam niyo yung eye service? Ano ba yung eye service? Gumagawa lang pag may nakatingin. Ang tawag dyan is eye service. Nasubukan nyo na ba yan? Ako naniniwala ako na maaaring nasubukan na natin lahat yan. Di ba? Sa bahay, di ba? Pag nandyan yung mga magulang, sipag. Pag wala, di ba? Eye service ba, kapatid? Sa school, di ba? Pag nandyan si teacher, sulat, sipag. Pag wala si teacher, kwentuhan. Eye service ang tawag ng mga kapatid, di ba? Eye service. Sabi ni Paul, wag tayong maging eye, ano pa sabi? Not with eye service as, ano sabi? As men pleasers pala ang tawag dyan. Hindi lang eye service, men pleasers. Kaya sila gumagawa. Yan yung problema dito sa mga tao sa Efeso, dito sa Ephesians. Karamihang Kristiyano dito is gumagawa sila pag nandyan lang si Paul, si Pastor Paul, si Apostle Paul. Pero sabi niya, huwag kayong gumawa na pag-present lang ako. Sabi ni Paul, gumawa kayo kahit na absent ako. Ibig sabihin, kahit wala yung presensya ko sa inyo, gumawa kayo. Pag-igihan nyo, pagsikapan nyo. Amen? I-practice nyo pa rin or mamuhay kayo na as saved kayo. Amen? Amen. Kasi may mga Kristiyano na nung hindi na sila nakikita ng pastor ay namumuhay na ng worldly. Diba naalala niyo yung kwento ko sa inyo? Yung pinalo na Diyos, galing probinsya, di ba, na Baptist. Tapos nung napunta siya dito, punta siya sa Maynila, sabi niya, malayo na ako sa church namin. Provincial church niya, sa Mindanao yata yun. Malayo na ako sa church namin. Pwede ko nang magawa yung gusto ko. Hindi na nakatingin si pastor. Wala yung mga members. Anong ginawa niya? Diba? Nagpakasa siya sa kasalanan, di ba? Hanggang sa pinalo siya ng Diyos, mga kapatid. At grabe, di ba, yung pagkapalo sa kanya ng Diyos. At nung nag-testimony siya, sabi niya, huwag niyo akong gayahin. Di ba? Hindi tayo gumagawa dahil sa may nakakakita. Amen? Amen. Lagi niyong isipin, di baling walang makakita, nakikita naman ako ng Diyos ko. Amen? Kaya sa paggawa natin, di baling wala mang pumapalakpak, no? Wala mang pumalakpak, wala mang nagsasabi ng good job. Mahalaga nakikita tayo ng Diyos. Amen? Amen? Yun ang mahalaga, mga kapatid. Kasi yan ang karamihang attitude ng mga tao ngayon. Na gumagawa sila kasi merong nakakita. Gumagawa sila kasi merong ano. Pero tayo hindi ganyan. Gagawa tayo kasi mahal natin ang Diyos. Amen? Amen. Mahal natin ang Diyos. Yan tayo sumusunod sa kanyang utos. Okay? Kaya sabi dyan, not with eye service as men pleasers. Pag sinabing men pleasers, gagawa sila para ma-please yung tao. Okay? Pag tayo gumawa, ang i-please natin na yan, Diyos. Amen? Amen. Ang i-please natin ang Diyos, hindi sa tao. Alam nyo, kapag naging men pleasers tayo, mga kapatid, ang tendency niya is, kapag hindi natuwa yung tao sa atin, pwede tayo mag-backslide. Pwede tayo mag-backslide. Yan ang mga danger sa men pleasers. Na kahit, tandaan nyo mga kapatid kahit anong gawin natin, may masasabi ang tao. We cannot please anybody. Ulitin ko sa inyo, ang Diyos ang ipiplease natin,
Kasi pag sa tao tayo, we cannot please anybody. Hindi natin kayang i-please sino man. Bakit, Pastor? Kasi pag gumawa ka ng mabuti, may masasabi pa rin ang tao. Pag gumawa ka ng masama, may masasabi ang tao. Pag gumawa ka ng mabuti, may masasabi ang tao. Minsan nga, hindi mo alam kung saan ka lulugar eh. Gumawa ka ng mabuti, may issue ka. Pag gumawa ka ng masama, may issue ka pa rin. Diba, saan ka malulugar? No, minsan, ang gulo ng tao, no? The more na gumawa ka ng mabuti, may mga issue ka pa rin marinig patungkol sa buhay mo. Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi natin kayang i-please ang tao. Ang gawin natin, i-please natin ang Diyos. Amen? Huwag sa tao. Kasi kahit na i-please mo siya, pag sa ibang kaibigan yan, may masasabi pa rin sa iyo yan. Amen? Ako bilang pastor, hindi ko kayo lahat na-please. May mensahe, kanya-kanya tayo mga kapatid eh. Nagpipreach ako, maaring merong sa inyo na ginaganahan sa preaching, maaring sa inyo na dahil sa tinamaan, na ang damdamin. Diba? Kaya nga, ang pangangaral ko ng salita ng Diyos, hindi para i-please kayo. Kasi kung i-please ko kayo dito, hindi ko ituturo ang kasalanan. Amen? Kung i-please ko kayo, kung tao lang ang i-please ko, aalisin ko lahat ng mga turo na matatamaan ng tao. Hindi ako magtuturo against vices, against sa mga bisyo. Hindi ako magtuturo laban sa kasalanan. Bakit? Kasi I want to please anybody of you. Pero since ang Diyos ang gusto kong ma-please, kahit anong uri ng kasalanan itatapik natin. Amen? Kasi sa pangangaral, hindi man tayo nagpi-please ng tao. Ang Diyos talaga. Ibaling sumama ang loob ng tao, wag lang sumama ang loob ng Diyos natin. Amen? Kaya sa pangangaral ng salita ng Diyos, may mga tao na sumasama ang loob sa pastor kasi natamaan. Pero bilang pastor, kung yun naman talaga nga sa Biblia at sumama ang loob, hindi sumama ang loob mo sa pastor. Sumama ang loob natin sa Diyos. Amen? Yeah, we cannot please anybody. Ulitin ko, pag gumawa ka ng mabuti, may masasabi ang tao. Pag gumawa ka ng masama, may masasabi ang tao. Di ba meron nga kwento dyan eh. Merong isang tao, may mag-ama. Ito, patungkol ito sa we cannot please anybody. Kahit anong gawin mo, may nasasabi ang tao. May kwento na mag-ama, meron silang dalang kabayo. Habang sila ay naglalakad, may mga nakasalubong sila mga tao, naglalakad sila. Sabi ng iba, narinig nila sa mga nakakakita sa kanila. Grabe naman tong ama na to. Kasama niya yung anak niya. Tapos, may kabayo sila. Hindi man lang niya pinasakay yung anak niya sa kabayo. Narinig ng tatay yun. Sabi ng tatay, sige anak, sakay ka na sa kabayo. Tapos, paglagpas nila, yan, nakasakay na sa kabayo yung anak. Paglagpas nila, may nasabi pa rin yung iba. Grabe naman tong anak na to. Hindi man lang niya pasakayin yung tatay niya. Nakabayo, siya lang gusto niya. Narinig ulit nila. Sabi ng tatay, sige na nga anak, dalawa na tayo sa kabayo. No? Nung lumagpas sila, may nasabi pa rin yung tao. Sabi ng iba, uy, grabe naman itong mag-ama na to. Ang liit-liit ng kabayo, sinasakyan nila. Narinig ulit nila. Anak, bumaba na siguro tayo sa kabayo. Ginawa nila, pinuwat nila yung kabayo. Kung pinuwat nila yung kabayo, grabe naman to. Hindi sila nag-iisip. May kabayo sila, hindi nila sakyan. Ano ang lesson doon mga kapatid? Kahit anong gawin natin, may masasabi ang tao. Kaya ang dapat nating i-please, hindi ang tao, kundi ang Diyos.
Amen? Amen? Ganun yung lesson yan. No? Ako, bilang pastor, kahit anong gawin kong mabuti, naniniwala ko na meron pa rin mga tao dito sa paligid na may pag-iisipan tayo na hindi maganda. Meron at meron yan. Kaya what we need to do is not to please men, but to please our God. Amen? Kaya ang motto namin bilang pastor, di baling hindi ma-please ang tao, mahalaga ma-please ang Diyos. Di baling sumama ang loob ng mga tao, basta wag lang sumama ang loob ng Diyos ko. Amen? Kaya kahit kasalanan yan, ipagdikdikan natin yan, ipipreach natin yan, kahit tamaan ng bawat isa, kasi ang piniplease natin dito, hindi ang tao, kundi ang Diyos. Amen? We are not men pleasers, mga kapatid. Pag kasalanan yan, kasalanan yan. Pag sapul tayo, sapul talaga tayo. Ang pinaka-importante dito is paano tayo mag-response sa preaching. Meron kasing iba na pag mag-response, minsan tinamaan, hindi na bumabalik. Tinamaan, nag-backslide, tinamaan, sumama ang loob. May mga ganyan, mga kapatid. Okay? Pero, sabi ko nga sa inyo, pag kayo ay nagpatuloy, lahat naman tayo tinatamaan sa preaching. Meron bang hindi pa tinamaan dito? Lahat ako, sabi ko nga sa inyo, kahit ako pastor na, yung mensaheng nagawa ko, ako mismo yung minsan tinatamaan eh. Kaya mga kapatid, kung meron bang unang tatamaan sa preaching, alam nyo kung sino, yung pastor yun. Bakit? Kasi kami yung unang nakakaalam ng mensahe bago namin ituro sa inyo. Okay? Kaya kung meron bang unang tinatamaan sa preaching, pastor na yun. Kaya ang ginagawa namin mga pastor, bago kami mag-aral, bago kami magturo sa inyo, see to it na malinis yung aming buhay, see to it na nananatili kami sa kabanalan, kasi mahirap mag-preach na ikaw mismo yung tinatamaan. Di ba? Kaya bilang mga pastor, ito yung encouragement sa amin na kailangan ipamuhay mo. Kaya sabi nila, preach what you teach. Ano tawag? Ayun, walk what you preach, man. Ibig sabihin, ipamuhay mo kung ano yung pinapangaral mo. Di ba? Amen? Ipamuhay. Na unang tinatamaan niya ng pastor. Pangalawa kayo. So, pag tinamaan tayo ng salita ng Diyos, alam niyo yung tamang response dyan is, Lord, salamat. Amen? Unang pasalamatan mo, magpasalamat ka kasi tinatamaan ka pa. Ibig sabihin, may pakiramdam ka pa. Kasi mahirap na kahit anong preaching ni pastor, at pag wala ka ng nararamdaman na tama sa puso mo, there's something wrong. Baka manhid ka na. Kahit anong bira ni pastor sa pulpito, kahit anong sigaw niya, sumabog na lang yung ugat ni pastor sa liig, kakasigaw. Pero since naturukan ka na ni Dr. Tan, sino nga yan? Dr. Satan, ng anesthesia sa puso, kahit anong ba natin pastor, wala na, manhid na ang puso natin. So wag ganun mga kapatid. Amen? Kung meron man tayong mensahe na marinig at tinamaan tayo, huwag nating patigasin ang puso natin. Amen? Amen. Pag tinamaan tayo at nasaktan, sabihin natin, Lord, salamat. Ibig sabihin, meron po kayong gustong baguhin sa buhay ko. And then, susunod po ako sa inyong Panginoon. Ganun. Hindi yung iba na umaalis sa paglilingkod at nagbabackslide. Now, we cannot please anybody. What we need to do is to please our God. Amen? Amen. We are not men pleasers. Ang piniplease natin na yan, Diyos. Amen? Kaya sa ministry na meron tayo, tignan nyo, mag-e-enjoy kayo kahit ilan lang tayo. Bakit? Ang piniplease natin na yan, Diyos eh. Di ba? Pero ang nakakalungkot, pag meron kang taong piniplease, pag yung taong piniplease ay nawala sa paglilingkod, panigurado manghihina ka rin. At panigurado magbabackslide ka. Okay? Kaya ang piniplease talaga dapat natin ay ang ating Diyos. Amen? Amen? Balik tayo sa Philippians. Sabi dyan, not as in my presence only, but now much more in my absence. Kaya sila, kahit nandyan si Paul o wala, sige lang, gawa lang. Bakit? Hindi sila men pleasers. Amen? Amen. Ang piniplease natin ay ang Diyos. Okay? Sabi dyan, verse 13, tignan nyo.
For it is God which worketh in you, both to will and to do good of His good pleasure. Sipin niyo yan? Ang Diyos mismo ang nagtatrabaho, tumutulong sa atin. Okay? Eto, pagdating sa verse 14, tignan niyo, verse 14. Maganda, makabisado niyo ang verse 14, no? Basahin nga natin. Ready, go. Do all things without murmurings and disputings. Yan. So, sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating mga ministries, sabi ng Biblia, do all things. Gawin natin lahat ng bagay, especially yung mga bagay na patungkol sa Diyos, without murmurings. Alam niyo yung murmurings? Ano sa Tagalog nun? Murmurings. Ayun, pagrereklamo. Yung complaining. Ama, sino sa inyo mahilig mag-murmur? Mag-complain? Ako na lang lagi. Ako na lang lagi nauutusan. Di ba? Ako na lang lagi. Murmurings. No? Huwag mag-murmur mga kapatid. Ako na lang lagi nakikita. Di ba may mga ganun, di ba? Ako na lang lagi nauutusan. Alam nyo, pag kayo ay laging nauutusan, huwag kayo mag-murmur. No? Ibig sabihin yan, ang laki ng tiwala sa taong nag-uutos sa inyo. Amen? Alam nyo, hindi lahat ay nautusan. Minsan ang utos ay pili. May mga tao na laging siya yung inuutusan. Bakit? Kasi nagiging smooth yung mga utos. Di ba may mga ganon? Halimbawa sa school. Sa school, sino yung laging nautusan ng teacher nyo? Pinakamatalino. Yung top 1. Sa tingin nyo, bakit kaya? Yung lagi. Di ba? Ako, napansin ko rin yan na yung laging ina-approach ng teacher at nautusan, yung mga yung mga nasa ranking, di ba? Yung mga ahead. Kasi napansin ko na pag sumunod sila, talagang pulido, talagang maayos, or magkamali man, pero talagang may pagsisikap na ayusin para masunod lang ang utos. Di ba? Karamihan ganun. Kaya ang nangyayari, di ba? Malaki ang pakinabang mga kapatid. Okay? Kaya ganyan yan ha. Kung sakali especially mga kabataan. Mga kabataan, tingin. Pag kayo ay nautusan, at kung sakaling lagi kayong nautusan, di ba? Kung lagi kayong nautusan, lagi na lang ako nautusan. Yan tanong, sino pa ba? Sino pa ba utusan? Alangan naman yung bata sa labas. Di ba? Wala naman ng ibang utusan. Kundi, kayong mga anak lang talaga. Okay? At pag kayo ay inutusan, maging positibo kayo. No? Kasi, anak tayo Amen? Maging positibo tayo na, yes, inuutusan pa ako ng mama, papa ko. Magtaka ka kung hindi ka na inutusan. Kasi baka wala nang pakialam. Di ba? Kaya pag lagi kayong nautusan, blessing yan ha. Kasi sabi ng Biblia, children, Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. Paano ka mag-obey kung walang utos? O di ba? Kaya obedience is the key. O di ba? Kaya mga kabataan ha, sunod lang ha. Huwag sabi ng Bible, do all things without murmurings. Sumunod tayo na walang pag-murmur, walang pag-complain, walang pagre-reklamo. Amen? Pag magreklamo, alam nyo, hindi natutuwa ang Diyos sa taong reklamador. Amen? Huwag magreklamo. Kung ano yung nasa hapagkainan ha, mga kabataan, huwag magreklamo. Kung ano ba, amen? Mga kabataan, very good Pag ang nasa hapagkainan ay okra, ano pa ba yung mga paborito natin? No? Pag gulay yan, huwag magreklamo. Yung iba, wala nyo bang iba? Wala nyo bang hotdog? Wala bang wala bang longganisa? Wala bang di ba? Tandaan nyo, delikado kaya ang mga panay, ang mga processed foods.
Diba? Yung mga fast foods, hindi naman masama yan. Basta wag lang lagi. Amen? Kasi pag laging mga processed foods, ay, delikado. Yung fast food, magiging fast talaga ang buhay mo dyan. Di ba? Mga fast food. Mga kapatid, no? Kaya the best talaga yung mga gulay. Di ba? Mga kabataan, kumakain ba kayo ng gulay? Ha? Sino kumakain ng gulay? Very good, ha? Pag laging gulay ang nasa hapagkainan nyo, ibig sabihin, ganyan kayo kamahal ng inyong mga magulang. Amen? Diba? Huwag magreklamo. Hindi rin naman all the time gulay eh. Amen? Diba, may mga ano rin naman, may hotdog din naman, meron din naman, ano ba mga ulam? Meron din naman mga fried chicken, lahat ng yan, okay yan, masasarap yan. Pero basta pag gulay, na saktong gulay ang tumapat sa lamesa, huwag magreklamo. Amen? Amen? Minsan pag mga fried chicken, ganadong mag-pray. Lord, salamat sa pagkain, basta sa inyo po ito. In Jesus' name, Amen. Pero pag gulay, Lord, bless niyo po ang food. Gulay na naman, no? Jesus' name. Walang ganado, di ba? Dapat huwag tayong magreklamo. Amen? Hindi lang sa pagkain, sa provision ng Diyos. Paano ang Diyos mag-provide sa inyo? Hindi niyo ba napansin na pag nag-provide ang Diyos, minsan sakto, di ba? Minsan kulang. Kaya wag tayong magkaroon ng kaisipan na pag nag-provide ang Diyos, ay kulang. Lord, bakit kulang? Bakit kulang? Tandaan nyo, never nagkulang sa atin ang Diyos. Bakit nasasabi natin kulang? Kasi mayroon tayong sariling kaisipan. Meron tayong sariling standard sa isip natin. Kaya nasasabi natin kulang ang provision ng Diyos. Kaya kahit magkano man ang matanggap natin, mga kapatid, at yan ay pinovide ng Diyos, maging masaya ka dyan, maging kontento ka dyan. Kasi maaring tinitignan lang ng Diyos yung attitude natin. Amen? Pag nakita ng Diyos na nagmurmur ka, imbis na i-provide pa niya lalo, di ba? Napipigilan ng blessing. Amen? Amen. Yung pala, sinusubok lang tayo ng Diyos eh. Kaya pag nakita ng Diyos na talagang okay ang attitude niya, kahit konti lang ang ibigay ko sa kanya, sige, pagpalain ko nga siya. Amen? Ganun yan. Do all things without murmurings. Huwag mag-complain. Mga teachers, sa Sunday School, Kids Church, huwag mag-complain. Pag kayo ay natuka sa memory verse, pag kayo ay natuka sa pag-games, sa pagtuturo, lahat kayo pantay-pantay. Huwag mag-reclaim. Bakit siya pa-memory verse? Ako, laging nagtuturo. Bakit siya laging pakanta? Rotation yan, no? Rotation. Alam nyo, blessing lahat ng yan, mga kapatid. Amen? Kaya, ang pagsunod natin sa Diyos, we are not men pleasers. Ang Diyos ang piniplease natin at sa ating pagsunod bilang mga ligtas. Huwag tayong mag-murmur. Amen? Murmurings and disputings. Yung disputings naman, mga pagtatalo. Sa ating paggawa, huwag tayong magtalo. Lahat ng ito ay para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Tayong natin tumayo, tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe na amin pong narinig. Sa pangalan ni Jesus, amin. Habang lahat nakapikit at nakayoko, gusto ko mag-pray ang bawat isa. Pray tayo. Okay na yung live.